Did you injected the Janssen vaccination? Yes. Today, booster vaccine is Moderna. Okay? Moderna. Okay. Injection, don't hard work and don't drink alcohol. Okay? After injection, wait for 50 minutes. Okay? Are you Philippine? Philippines. Philippine? Okay. Finish it? Finish. Can I have that, Doc? Why? Remembrance. Remembrance. It's dangerous. Remembrance. Thank you. I have a remembrance. Thank you so much. You are so funny. I have remembrance for my vaccination. 감사합니다. Yeah, bye. Wait for 50 minutes in restroom. Thank you, sir. We have the certificate. Certification? Yeah? 아, 접수시다. 저기서 나온 게. 오늘은 나와요? 예, 바로 해주세요 하면 돼요. 알았어요. 오케이? Thank you. Namimigay na ng diploma. Graduation. No, nag-graduate na si Agnes. Santo. Padera. May ebidensya. Nagnakaw ng calendar. Joke lang. Pagkatapos ng isang oras mahigit, nakabalik na ako dito sa boarding house. Kasama na yung pag-iintay namin ng 15 minutes kung merong immediate effect yung booster namin doon sa vaccination site, doon sa Dunga Family Medicine Clinic. At kasama na rin yung pag-iintay namin na tapusin nila yung Certificate of Immunization. So ito, nakuha na namin yung Certificate of Immunization namin. Nakasulat din dito yung details ng aming pagkatao, pangalan, and then yung first na vaccination namin, yung Janssen, at saka itong booster na ito na Moderna. December 4, 2021. Actually, natapos itong Certificate of Immunization namin, binigay sa amin pagkatapos yung kasama namin si Agnes, napansin niya na walang tujang, anong tujang sa Tagalog or sa English, walang parang stampad. So, wala siyang stampad, kaya binalik namin and then nilagyan ng stampad and then saka ka-distribute uli. Masaya naman ako at na-meet ko yung mga ibang mga kababayan natin doon sa vaccination site. Alam nyo naman, pagka may nakakahalubilo ka na Pinoy, mas lalo dito sa abroad, masaya yung feeling. So, yun. Aantayin ko ng isang araw hanggang 1 week kung ano ang magiging effect ng vaccination na ito sa akin. Kasi so far sa ngayon, wala pa naman akong nararamdaman na effect ng Moderna vaccine. Sinabit ko na rin dito yung calendar na binigay sa amin. Napakaganda yung calendar na binigay nila sa amin. Actually, dalawang calendar yung binibigay nila. Isang table calendar at saka itong wall calendar na ito. Pero ito lang yung kinuha ko. Nung unang vaccination namin, nagbigay sila ng 50 pieces na face mask at saka hand sanitizer. Ngayon, nagbigay na naman sila ng ito, calendar. Siya nga pala, kung napapansin nyo, doon sa, kung nakikita nyo ito yung needle na ginamit sa vaccination ko. Trinay ko lang na hiningi doon sa doktor kung
pwede niyang ibigay sa akin para magiging souvenir ko. Sabi niya nung una hindi pwede kasi delikado, sabi niya it's dangerous, sabi ko akin na at remembrance ko, sabi ko binigay naman, so masaya ako na binigay ito as a souvenir dito sa nangyayaring global pandemic na ito na coronavirus. Tatago ko talaga ito kasi parang napaka-importante or mahalagang bagay ito sa akin kasi itong needle na ito ay kadugtong ng aking buhay. Kasi hindi natin alam kung wala itong vaccination, anong mangyayari sa atin ngayon dyan sa labas, di ba? Paglabas natin, mas lalo na meron na naman itong Omicron variant na ito. Although si God naman ang nagbibigay ng ating buhay, pero binigyan niya naman yung mga doctors ng talent, mga kaisipan, mga talento para gumawa ng mga gamot at saka mga medisina, di ba? Magandang hapon mga people. Ngayon ay Friday. Bukas ay Saturday. Mag-iisang week na yung booster ko. At bago ako papasok, gusto kong mag-update kung anong effect ng booster sa akin na Moderna. At yun nga, after vaccination, nag-alarm. Nagantay kami ng 15 minutes para sa immediate effect ng vaccination. Wala akong naramdaman. So, pinaalis na kami. And then, after a day, pinapakiramdaman ko pa rin kung merong effect yung booster. Wala pa rin. Hanggang ngayon, magwa 1 week na, wala pa rin akong wala pa rin side effect or bad effect ng booster na ito sa akin. Kaya huwag kayong matakot na magpa-booster. Mas lalo na yung hindi pa nakakapag-vaccine dyan ng first dose or second dose. Magpa-vaccine na kayo. Kasi mas lalo na itong Omicron na ito, sinasabi nila na mas nakakahawa ito. Kung yung Delta variant, yung isang tao nakakahawa ng 8 na tao, mas lalo itong Omicron, sabi nila, yung isang tao na infected ng Omicron, pwede siyang makahawa ng 16. So, ganun kabilis. So, para sa ating safety, magpa-vaccine na lang tayo. Huwag tayong matakot sa side effect. Mas lalo na, meron namang nire-recommend na gamot para sa mild effect ng booster. So, salamat na naman sa Korean government na nagbibigay ng free vaccination sa mga foreigners. Sa amin, mas lalo na yung Korean Infectious Disease Control and Prevention. At gusto ko rin sabihin na maraming salamat na naman sa Migrant Center na tumutulong sa amin, nag-a-assist sa mga foreigner kung meron kaming kailangan, mas lalo na dito nga sa Korea, merong language barrier. Ang hirap makipag-communicate dahil hindi kami naman expert at hindi naman kami nakakaintindi masyado ng kanilang salita. So maraming salamat Korean Migrant Center, mas lalo na sa kababayan natin na si Ma'am Sharon Veron. At salamat din si Ma'am Sharon Veron na nagtatrabaho doon sa Sungnam Migrant Center. At saka salamat na rin sa Dunga Family Clinic na nag-administer ng aming vaccine. At saka of course, salamat sa doktor doon, di ba? At saka salamat na rin sa aking boss, sa aking sadyang nim, big boss, na nakakaintindi ng sitwasyon ng magpapabaksin. Kaya, yun, binigyan niya ako ng rest day. Hindi ako pinapasok ng Saturday. Kaya malaking bagay na sa akin yung nakapagpahinga ng isang araw. Dahil sabi niya mismo sa akin, huwag ka nang pumasok. Katulad din nung sinabi niya sa akin nung unang vaccine ko ng Janssen. Mabait talaga ang aking boss. So, salamat. And then, unang-una, salamat din kay God na siya talaga ang Jehovah Jireh, the God who provides. Pabaksin na kayo!
Annyeong! Andito ako ngayon sa aking factory at katatapos lang namin mag-chat ng mga friend ko na nagtatrabaho din dito sa Korea. Medyo maingay tayo pasok muna ako sa opisina, doon ako magkwento. So pasensya na sa kunting ingay, sa kunting background na maingay. Katatapos lang namin magkwentuhan sa mga ka-group chat dito sa Korea, yung mga OFW dito sa Korea tungkol sa mga effect ng booster namin. Sabi ko sa kanila, walang effect yung Moderna vaccine na tinurok sa akin. Meron naman, after 2 days, mild lang, kunting-kunting sumakit itong part na ito kung saan tinurok yung karayom. So, sinabi ko sa kanila na pabiro na baka tubig yung in-inject sa akin na booster. Pero nire-review ko naman yung kuha ko sa yung video ko sa proseso ng pag-vaccine sa akin. Okay naman, kita naman na may kinuhang vial and then tinurok na karayom. So yun, walang duda doon na nabigyan ako ng booster. So gusto ko lang sabihin na napakahalaga rin talaga na i-video yung mga vaccination natin kasi like katulad nung nangyari sa Pilipinas, maraming cases na nangyayari sa Pilipinas dahil pagod na rin yung mga staff, yung mga doktor, yung mga nurses na nagtuturok, parang nawawala na sila sa kanilang sarili, or tama ba yung term, or absent-minded sila dahil sa stress. Hindi nila alam kung napasok nila yung karayom or natusok nila yung vaccine o hindi. So maraming nagre-reklamo sa Pilipinas. So yun nga, sinasabi ko na maganda rin na i-video natin yung proseso ng pag-vaccine sa atin. Katulad ng dalawang friend ko na ito, papanoorin nyo, nagpaalam naman sila siguro, at yun nga, mabait yung doktor kasi pag makikita nyo sa video, dahan-dahan niya na tinuturok yung karayom at sabi pa niya, maganda ba ang pagkakuha mo? Sabi niyang ganun doon sa nag-video sa cameraman. Pag naririnig nyo yung sinabi niya, maganda ba pagkakuha mo? Sinabi niyang ganyan, then dahan-dahan niyang tinuturok yung karayom. So salamat sa mga friend ko na ito na nag-send ng video nila nung sila ay tinuturokan ng kanilang booster. So paalam lang kayo sa mga nurses o sa mga doktor kung pwede nyong i-video, or pwede nyong, mas maganda pag video, kung pwede nyong mag-take ng picture. At the same time, maganda naman na may souvenir, footages or remembrance na ito nga, naturokan kayo ng inyong mga vaccine, di ba? Panoorin nyo yung vaccine ng dalawang ito. Moderna. 그러네요. 예. 모더나로 부스터샷. 네, 부스터샷. 됐습니다. 됐어. doktor. 잘 찍어주세요. 예. 잘요. Kasi parang isnaw. Turok na. Ayun. 됐어요? 찍었어요? 예, 괜찮아요. 찍었어요? 네. 아직 좀 더. tapos na. 예, 감사합니다. Yun nga, pagkatapos ng kanilang vaccination, pagkatapos ng kanilang vaccine, sabi nila wala rin daw silang naramdaman na malubhang effect ng kanilang booster. So ano pa nga ba, tuloy ang trabaho dito sa Korea at tuloy pa rin ang pagsunod sa health protocol ng Korean government. Kahit na kumpleto na ang aming booster, tuloy pa rin ang pagsunod sa mga health protocol at mag-ingat pa rin. Kung kailangan hindi lumabas, why not? Huwag lalabas, di ba? Hindi pa nakapag-vaccine dyan, magpa-vaccine na kayo para safe tayong lahat. Bago ko tapusin itong video na ito, gusto kong ipaalala sa mga magpapa-vaccine pa lang dyan na kung ano ang payo ng doktor. Katulad ng sinasabi nila dito na huwag uminom ng alak, alcohol,
huwag magtrabaho ng mabigat at huwag maligo within 24 hours after vaccination. So napakasimpleng instruction na dapat nating sundin para huwag nating sisihin yung booster kung may masamang effect sa atin. Dapat ang sisihin natin yung sarili natin pag hindi tayo sumusunod sa mga simple na mga instruction, di ba? So, salamat sa panonood. Annyeong!